Nakakuha ng panibagong sako ang technical diving team ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas nitong Sabado ng hapon. Ito ang itinuturing na ground zero kung saan umano itinapon ang mga missing sa bungero. Ipinagpapatuloy ng mga divers ng Philippine Coast Guard ang pagsisid sa Taal Lake para hanapin ang mga nawawalang sabungeros. Sa gitna ng search and retrieval operation ng matauhan ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel sa Batangas para sa mga nawawalang sabungero, 2 sako muli ang naiaho ng PCG. Pero kakaiba umano ang nakapa ng mga divers dahil tila may mga pabigat ito. Nakasilid pa umano sa mesh bag ang suspicious object ng iahon ng mga divers ng PCG. At tulad kahapon ay maingat itong inabot sa mga kawani ng soko at isinilid sa cover bag. Mas mahirap umano ang visibility ngayong araw kumpara kahapon. Gayunpaman, tuloy pa rin ang ginagawang operasyon ng mga divers ng Coast Guard. Bukod naman sa visibility, hamon din umano ang malakas na current o agos sa ilalim ng Taal Lake. Bagaman batid umano nila ang kahalagahan sa paghahanap ng mga missing sa bungero, ay kaligtasan ng kanilang kawani pa rin ang prioridad sa isinasagawang operasyon. Nabatid na hindi rin kalayuan ang search area mula sa lugar kung saan may nakuhang 2 suspicious object din ang PCG kahapon. Sa ngayon, ang mga tila pabigat na suspicious object ay naiwan pa umano sa site. Pero nakamarka na ang mga ito at i-retrieve din ang mga tila pabigat na bato dahil posibleng makatulong ito sa investigasyon. Binigyang linaw naman ng Philippine Coast Guard Commodore Hieronimo Tuvilla na kaya mukhang bago ang sako ay dahil binalot ng pulang net ng mga divers ang mga sako na na-recover sa Taal Lake, Batangas upang maprotektahan ang laman nito. Sa nakalipas na 2 araw, may mga sako na rin na naglalaman ng buto ang nakuha sa lugar. Those will be kinolect ng divers natin, and yung type na unit na kumuha niya, tinurn over natin sa SOCO. Initially yung kanina, yung ating nakuha, 2 sack siya sa magkaibang lugar. Sir, ano yung laman ng mga trako na natin? It is still going to be determined ng SOCO, hindi kami makapag doon. But again, nakita nyo naman, you have witnessed yung operation namin kanina. Ito rin ba to, sir? Kagaya nung na-recover kahapon? I cannot say anything about that kasi sila yung nag-take charge kagad. Nakita nyo once na nakuha para ma-preserve yung integrity ng mga nakuha ng divers natin, nilalagay kagad appropriately sa isang bag, para hindi siya ma-contaminate at ma-handle natin na maayos kung yun man ay parte man ng katawan ng tao. Sir, ano naging role ng NBI and ng prosecutor nung niretrieve itong mga sako? So, kasama naman sila, it's a whole of government approach, ika nga, So, ang NBI being under the DOJ, kami na rin-request ng DOJ to do the underwater operations, ay sama-sama kami dyan, together with the PNP. Sir, saan po saan nakita yung mga sakop po? Malapit pa din sa napagpuntahan din sa kahapon? Yung mga sites kasi, diba, na-mention namin may search pattern. So, may straight line tayo na search pattern, tag 100 meters yan. So, yun yung binabaybay ng divers natin. Then, naglalagay tayo ng flotation device pag nakita natin yung isang suspicious na object dun sa baba. So, ganun yun, tinatagging natin. Naglalagay tayo ng coordinates para pag dumating yung ibang ahensya ng gobyerno, pag in-extract natin, properly natin ma-document. Sir, gano'n kalalim? Yun nga, 2 yung lugar. Yung initial, yung isa, yung first natin is nasa 70 feet, approximately. Yung isa, nasa 50 feet. Sir, may nakuha mo sako doon sa fish pond, yung isa sa mga source. Fish pond. Wala tayo dun sa fish pond. Saan eksakto nakalagay yung mga trako na pula o meron pa pang... Yung sack kasi, tandaan natin malalim yan. Then, pag nagkakapakapala lang, yung video ng yung description ng ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So, kapa-kapa. Pero, pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaaring mag-disintegrate dun sa
or magutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Confirm ko lang po ito yung pulang net. Yes, yun yung fine mesh net. Kumbaga secondary yon to preserve, no? Whatever object we will find. Kasi nga katulad nung kahapon, no? Siyempre, merong mga sacks diyan kasi this is may mga fish pen no? Hindi natin alam kung yun ay debris coming from fish pen no? So, merong matatagal na nagugutay-gutay na, meron ding mga buo pa. Then may laman yan. So, iniisa-isa yan. Then, yung soko, they will determine kung ano yan. They will handle. Sir, tama na, sir. Ano ba yung plastic or yung sako? Doon sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. So, sir, yung nakita namin na pula, hindi na yun yung pinaka-original Ay, hindi sako. Ano yan? Transfer Secondary. na siya. No, it wasn't transferred. It is a protection. So, the sack, no, containing whatever it is na nandun, kinuberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan Pero yung itsura, sir, nung pinaka-raw, pinag-slice form nung nakita, gutay-gutay na ano yung itsura. Yung cover niya, no, kapaka nga dun sa bottom So, parang siyang sack siya na, siyempre strands yan na hinabi mo. So, medyo gutay-gutay na siya. So, to keep it safe, no, pag inangat, iniibabawa natin siya nung fine mesh net para ma-preserve mo. Kasi kung iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? Magsabog-sabog if you imagine what I'm trying to explain. Sir, kanina po nilagay sa cover bag. Kami po nilagay po sa cover bag sa mga to. Posible po. Not necessarily, but it is again to protect the integrity ng whatever object we will find there. Kasi siyempre matagal siyang nakababad, nakasok. So, for purposes of reporting, sir, anong tatawag namin dito? Suspicious objects that we found there sa na bottom na kung titignan mo supposedly wala sa ganun na lugar. Sir, can you confirm po na 4 yung nakita na bag tapos 2 lang yung narito? Yung kasi yung situation sa bottom, no, sa sobrang labo ng lugar, no, ng ilalim, yung nakikita ng divers minsan dahil they're using their hands lang, no, at linalapit pa talaga nila yung kanilang sarili dun sa hindi mo siya actually mabibilang kagad unless otherwise maiahon mo na siya, maiangat mo na siya bahagya. So malalaman mo na iisa lang pala. Kasi kung you imagine na ang sako, no, nakababad ng matagal, lumulubog. May mga parts diyan na natatabunan ng lupa or ng burak. The others are makikita mong naka-appear na lumalabas. So pag in-account mo siya, akala mo minsan 2. But pag tinotally in-extract mo na from its yung pagkakabaon niya, no, kasi may burak na, iisa lang pala. Sir, can we confirm po na bakit po natin hindi kinuha agad yung mga na-identify kaninang umaga? Say again? Bakit po hindi po natin na-retrieve agad yung mga na-identify po kaninang umaga ng mga sample? Nagmamark muna tayo. Kasi kung nakita mo sa bottom, kailangan mo maglagay ng marker So it's a depth of that range. Kailangan maglagay ka ng para malaman mo ulit when you do the extraction. Sir, So, dadalhin itong mga nakuha na objects? It's we turned it over sa Soko na kita nyo naman kanina siguro yun. And then what's next, sir? Tutuloy araw-arawin na ba itong Yes, paghahanap? yes. As long as weather is permitting, our guys won't stop. No, we will try to do the best that we could para nabanggit na nga namin maibisan yung agam-agam ng mga pamilya at ng publiko. Pipilitin ng inyong Philippine Coast Guard through the effort ng Department of Justice sa amin and trust, no, yung trust ng lead agency. Now, we will do everything we could para ma-check natin yung bottom for whatever we could get. Sir, saan ba yung hinahanap natin? Ilang sako? The statement na naririnig natin na may 34, may 100. So, kaya nga natin ini-inspect
to really determine what's on the bottom. Sir, clarify ko lang. So, yung bagong sako kahapon doon sa unang na-recover na sako, protection lang din. That is not a news, yung puti Yes, na po. nakita doon. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, punong-puno na siya ng lumot. So, then burned the objects pa yun sa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord. Yun ang purpose nun. Sir, mensahe lang dun sa mga kiniagam-agam na baka daw kasi pinlanta lang ito dahil nga yung itsura. Ngayon, although you already explained, but just the assurance to the public na yung may agam-agam man baka nga yung Well, yan credibility nito, may mga- peculiarity itong operation na to. Unang-una, hindi naman to simpleng kung ano lang krimen. Ang hinahanap natin, it entails DNA, kaya nga nandyan yung SOCO, yung forensic. Kung may makita kang buto doon at i-DNA versus doon sa sa mga nawawala, ma-examine mo kung yun ay doon ba sa mga taong hinahanap or masasabi mong binaon lang basta-basta. So, and hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito. At nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Kami, yung aming puso at isip, talagang linalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Nakita nyo kung gaano ka hirap kanina. That is the reason why we had you be present at the site para makita nyo yung duration ng diving operation sa ilalim at yung hirap ng mga divers. Kung meron lang po tayo information, gaano po kayo katagal establish na butos talaga yun na po? Yun sir, yun din yung makakasagot niyan is yung right agency, yung forensic or yung sa SOCO. Sir, clarify ko lang, hindi ko lang siguro na-pick up kanina. Doon sa 4 na sako na nakita natin, meron ba o wala na nakita malapit o doon sa mismong fish cage ng isa sa mga suspect? Kasi yun yung sinasabi ng DOJ na possible na ground zero. Yung area kasi, nakita nyo yung fish cage, ako kanina inobserbahan ko. Ginagalaw siya, di ba? Hindi naman siya permanente. So, merong area na pinagdadalhan minsan yung kung yung oxygen para dun sa isda. So, ibig sabihin, yung sinasabi nyo na inuupahan, as I have observed, hindi yun permanente, lumilipat-lipat ng pwesto. So, yung sa amin, dun mo makikita na kaya kami naglalagay ng marker. Kasi yun yung possible area at yun yung mga napuntahan na ng tropa as compared dun sa sinasabi na associated sa Rinent, so-called. Sir, gaano kalayo po yung locations ng mga sako sa isa't isa? It's just a few feet away lang. Hindi lalagpas ng 10 feet. Yung distansya on the bottom, Pero yung depth, ganun yun, 70, then the other one is 50 feet. Sir, these suspicious objects pa lang ang mga ito. Considering talaga na hindi ito or hindi human remains yung nakakapangalan mga ito. It depends sa sir, sa validation ng ng SOCO for that. Sir, hindi mo nakita yung laman mo? Mula nung nilagay sa kalan. Yung sir, ma'am, yung sinecure na siya ng SOCO. Opo. Sir, can we verify? Yung kanina, 4 po yung nakita na sako, pero 2 lang, sir, talaga yung meron. As I have explained, sir, sa bottom, yung mga sako, minsan na siya ng siltation ng bottom. So, sabi ko nga sa inyo, you imagine a sack na sa baba, pag yung kalahati, through time, nalalagyan ng buhangin or ng other characteristic ng lupa doon sa ilalim, makikita mo na parang, ay, kalahati, o yung bahagyang likod niya lang yung nakikita. Ganun yun. So, unless otherwise inangat mo na, doon mo siya malalaman na isang buo pala. So, 2 lang talaga yung nakita? Yes, sir. Yes, sir. For this day, that's the only objects that we have recovered. Naghahalinhinan sila, sir,
Kasi this will be a sustained operation, hindi biro-biro, kaya may pahinga, nagde-deco pa yan sila, no? They need to decompress at a certain feet bago mag-aangat kasi we are trying to avoid dive sickness. Salamat po. Thank you. Ayon naman sa prangkahan ni Pablo L. Hernandez, columnist ng Bulgar, mababasa sa kanyang pahayag na kapag ang natagpo ang to sa Taal Lake mula sa tao, tapos na ang happy days ni Atong Ang at Gretchen Barreto. Kapag sa isinasagawang pagsusuri ng National Bureau of Investigation o NBI at Scene of the Operatives o SOCO ng PNP laboratory na ang to na nakasilid sa sako na natagpuan sa Taal Lake ay mula sa tao at hindi sa hayop at sa DNA test ay nagtugma ito sa mga kamag-anak ng manawawalang sabungero. Masasabing tapos na ang happy days ni Atong Ang, Gretchen Barreto at iba pang sangkot sa missing sabungeros. Lumalabas kasi na totoo ang ibinulgar ni Julie Dondon Patidungan alias Totoy na sila Atong Ang, Gretchen Barreto at iba pa ang masterminds sa pagpatay sa mga missing sabungero. Ani Pablo Hernandez. The sister of Edgar Malaka. Ma'am, please. Lapit kunti sa microphone. Kung pwede mo tanggalin siguro. Kapatid ko ako ni Edgar Malaka. Nung gabi pong umalis siya, January 6 po, tinaanan po siya, bago po mangyari yun, tinawagan po muna siya ni Kagawad. Sinigurado po niyang ang aking kapatid ay pupunta po ng Batangas. Ang kapatid ko po, wala na po sanang balak na umalis dahil sa maghapon po na yon ay umaalis, marami po siyang inayos na kaso sa barangay at pagkatapos po sa barangay namin ay sa munisipyo naman po siya nagpunta. Dapat po hindi na po siya aalis, kaya lang po tinawagan po siya na sinigurado po niya na pupunta ang kapatid ko dahil wala daw pong ibang mananari nung kanilang isasabong na manok. Ano yung tungkulin niya sa katungkulan niya sa barangay? Kagawad po. Kagawad. Tuloy po. Yun nga po, January 7 po, ng hapon, ang sabi po sa akin nung kasamahan po niya sa munisipyo, na kaibigan po niya, kasi ang kapatid ko po, hindi po siya mag-text, puro tawag po siya. Ang sabi po, tinanong po niya ang kasamahan niya kung tuloy daw po yung kanilang appointment sa aming mayor. Ang sabi naman po nung kausap niya ay tuloy na tuloy daw po. January 11. Kaya ang sabi po ng kapatid ko, uuwi ako pagkatapos ng laban namin ng linggo. Yun po ang sabi niya. Pagkatapos po nun, wala na po, hindi na po namin siya, hindi na po namin nakitang nako-online, wala na po, hindi na po namin matawagan. Hindi na po siya nag-o-online nun. Ay ang sabi ko po dun sa anak, bakit si papa mo hindi nag-o-online? Ang sabi po nung anak niya, baka tita, nalobat. Hindi ko na po masyadong inano hanggang dumating na po yung araw ng linggo. Ang sabi ko po ulit, bakit hanggang ngayon hindi nag-o-online si papa mo? Ang sagot po uli nung anak niya, baka daw po nasira yung cellphone. Hindi po ako mapakali. Hanggang sa hapon po, may tumawag po sa amin na natagpuan daw po yung van na sinakyan ng magkapatid na Depano. Pero yung sinakyan po ng kapatid ko hanggang ngayon po, hindi pa po nakikita. Anong sasakyan yun? Commuter po, yung kay Kagawad pa po yun. Kasi doon po, Ano ibig mo sabihin? Dalawang sasakyan sila? Opo. O pumuntang Lipa? opo, January 5 po, iba po ang sinakyan nila, Nomer Dipano. January 6 po, iba din po ang sinakyan ng mga kapatid ko. Si Alexander Quijano po, at saka si Ricardo Sakdalan, at saka po si Kuya Edgar, sila po ang magkakasama nung gabi po na yun. Tapos po, doon pong naano kami na natagpuan nga daw po yung sasakyan doon sa Kalumpit, pinuntahan po namin. Kaya lang po yung isinend po sa amin na plate number nung van hindi po malinaw. Kaya nakarating po kami hanggang Pulilan po. Pero wala po kaming nakita. Hanggang sa natagpuan po namin, meron abandonadong van po doon sa may Kalumpit na malakas po yung kutob ko na yun po yung sinasabi nila. Hanggang sa umabot po ng gabi, nagkita-kita po kami nila sa munisipyo po ng Hagonoy. Doon ko po nalaman
na yun na nga po yung sasakyan na nakita po namin sa Kalumpit. Yun po. Tapos, kasi po nung gabi po na yon, nung malis po sila Kuya Edgar, ang sabi ko po, meron ba kayong service? May sasakyan ba kayo? Ang sabi po niya, meron nga daw po susundo sa kanila at yun nga daw po ay dun sa kay Kagawad. Yun po yung sabi niya sa akin nung gabi na yun. Kaya nun pong January 7 po ng hapon, nga po nung nakausap niya yung kasamahan niya sa munisipyo, inano po niya sa amin ay inano po niya na talaga pong nandoon po sila sa Batangas at ang sabi po niya, malas nga daw po at talo po yung manok na inilaban nila. Pero kinabukasan po ay maglalaban daw po sila ulit. Pero hindi na po sila yun hindi na po, wala na pong contact sa kanila. Wala po noon, wala. Lamang po. Maraming salamat, ha? Salamat, Mrs. Next is the mother of... sige po, ma'am. Please, magpakilala ka muna, ma'am, bago tayo... Yes po. Pakilapit po, ma'am, sa microphone. Lapit mo sa microphone para... Yan. Ako po, Deputy Dipano, nanay ni Nomer Dipano at ni Jeffrey Dipano. Sila po mga anak po magkapatid. Bali, anong trabaho nila, ma'am? Si Nomer po, handler siya na ng bali 100, Handler. opo, Yung isa, ng mga manok din Oh. ni Pak. panok ni Pax. Opo. Yung isa na... Yung isa po, yung anak kong si Jeffrey, bali inanyayahan lang ng kuya niya dahil kulang daw sila sa tao. Sumama lang. Opo. Sa tutulong po, si Jeffrey hindi marunong magsabong. Dahil nga lang kuya niya nagyaya, pinagbigyan niya. Dahil may trabaho naman yung Jeffrey sa amin. Hindi naman sila talagang may trabaho yung Jeffrey ko kahit kunti lang ang kinikita, masaya na siya doon. Iyon nga po, nung umalis nga sila, itong Jeffrey hindi ko alam na sinama ng kuya. Kaya nung nalaman ko na sinama tapos hindi naman si Nomer nagpaalam sa akin na mama kasama ko si Toto, si Jeff. Hindi po. Nung naghatid lang ako ng gamot na para sa manugan po, dun ko palang nalaman na sinama niya si Toto. Kinabukasan nun, yun ang balita. Pumunta na si Shane sa amin, Umali, yung asawa ng anak kong tunay. Si Shane Umali. Na yung cellphone ni Toto, ni Jeffrey, nakita sa Kalumpit. Doon na kami nagtaka. Bakit sa Kalumpit? Sinong nakakita? May nakakita lang po kasi tinawagan ni Shane yung mga cellphone nila, hindi nga sila po makontak. Okay. Tapos? Tapos, tinawagan nila yung cellphone ni Toto na kontak. Okay. May nakapulot daw doon sa Kalumpit. Tapos, ano yun ang cellphone? Ngayon ang cellphone nasa ng Si IDG? opo. Nasa inyo na ang cellphone nito? Na-recover? Saka basta kinuha ng nag-imbestiga. Sino nag-imbestiga? Anak, alika nga dito, hindi ko kasi magaan. Apo. Na-turn over sa inyo? Si IDG, ang cellphone na na-recover? PNP ata ang kumuha. Local police. Local police. Sa Krami po. Nasa Krami na. Opo. May Yan ang asawa ni Jeffrey. asawa ni Jeffrey. Opo. May dalawa silang anak. Ay, 3. Sir Chair, yung cellphone daw sir na sabi ng PD ng Bulacan sir pinadala sa ACG through RACO Region 3. Salamat. Yun po. Kaya doon kami kinabahan po. Bakit andoon yung Kinabukasan,
kumilos nung dalawa kong manugang, si Shin at saka si Arian, nakunin nila yung cellphone ni Toto sa barangay ng Kalumpit. Doon na pagbalik nila mga bandang 2:00 ng hapon, naispatan nila nga yung sinasakyan ng mga anak ko, yung inarkila ng anak ko na van, doon sa may Kalumpit din sa tabi ng daan, sa tabi ng kalsada. Kaya, nung makumpirma namin na nga yun yung van, agad-agad kami nagsipuntahan kami doon. Andun yung mga gamit nila, kumpleto ang gamit ng mga anak ko, pati yung mga kasamahan niya. Kumpleto po. Pero sila lang ang wala. Napakasakit po. Hindi mo malaman kung ano nangyari sa kanila. Hanggang ngayon po, wala kaming lead kung ano ang mangyayari. Sige po ma'am, we will hope na after this hearing, meron tayong makikita magandang development. Maraming nakikinig ngayon, sigurado ko yung ibang suspects doon Sana, ay sino man humahawak sa kanila, bigyan naman nila ng chance. Kasi yung iba doon tulad ni Toto, ni Jeffrey, walang alam yun sa sabong, sinama lang ng kapatid. Yung anak kong pananay, ang may tagadala siya ng tagakuha siya sa farm. Siya doon sa entry na yon. Ewan ko kung mga anong entry na yon. Wala akong alam. sige po ma'am, at sana kakaroon ng magandang development. Meron ka pa sasabihin? Wala na po, yun lang po. Maraming salamat po ma'am. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Si sister ni Edgar Malaka, anong trabaho ni Edgar? Anong trabaho ni Edgar? Kagawad at the same time, paano siya na-involve doon sa grupo na yun na umalis? Magsusugal lang o gaffer siya or gaper siya or handler? Kaya lang po siya nakilala ni Pac kasi po nung time po na naglaban po sila ng San Fernando, wala po silang mananari. Siya po yung nabunot nila. Mula po noon, kinuha na po nilang mananari yung kapatid ko. Okay, so mananarin siya. Thank you, thank you. Maraming salamat. So, ma'am, thank you ha. Maraming salamat. Patuloy na tayo magdadasal na sana buhay pa at makikita natin sila muli. Thank you ha. So from here, we will proceed to case number 4. Case number 4. Well, wala atang dumating na pamilya ng mga victims ng case number 4. Diretso na tayo sa PNP, yung inyong update sa investigation. Sandali, but before you proceed, tanungin ko lang muna ang NBI. NBI, saan yung NBI natin dito? Meron ba kayong ginagawang investigation din? Mr. Chair, good afternoon, sir. We received an instruction, a department order from the Secretary of Justice last February 17, and an order was issued by our director dated February 21, ordering us to immediately begin investigation on these cases. The NCR, and our criminal intelligence group, and my region 4A is coordinating with each other for this investigation, sir, and also together with our counterparts. Sir Chair. Yeah, thank you. Thank you for that. I suggest na magtutulungan kayo. Tulungan natin ito. Tulungan kayo with the PNP para mabilis yung takbo ng investigation. And I hope during the next hearing, mayroon kayong update na rin na maibigay dito sa committee natin. Okay? Yes, Mr. Chair. Thank you. Salamat, salamat. Proceed sa IDT with case number 4. Sir, good afternoon. I'm Police Lieutenant Colonel Victor M. Sobrepeña, the Provincial Officer of CIDG Laguna. The case officer of case number 4, sir. Just a background, sir. For the case number 4 is the alleged disappearance of 5 male persons from Katanawan, Quezon on December 29, 2021, namely John Paul Ramos A. De Luna, male 18 years old, single, helper,
handler, native and resident of Sitio, Banuyo, Barangay Bolo, Katanawan, Quezon. Nazareno Biscante E. Sandigan, male, 40 years old, married, cock handler, gaffer, driver, resident of 178 San Lorenzo Street, San Vicente Village, Malabon City, and Sitio, Banayo, Barangay Bolo, Katanawan, Quezon. Ricky Boy Ignacio, male, 22 years old, single, helper, handler, native of Palid 1, Leyte, and resident of Sitio, Banuyo, Barangay Bolo, Katanawan, Quezon. Ariel Tipaso E. Basas, male, 30 years old, married, helper, handler, native of Barangay Tugas, Daram, Western Samar, and resident of Sitio, Banuyo, Barangay Bolo, Katanawan, Quezon. And Mison Ramos E. Esplana, male, 14 years old, single, helper, handler, native and resident of Sitio, Banuyo, Barangay Bolo, Katanawan, Quezon. The five left Quezon Province on December 28, 2021 on a Hyundai H100 color white bearing with plate number NFW 9474 and proceeded to a cockpit in Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna and joined an 8-cock derby from December 28 to 30, 2021. The said cockpit arena in Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna and was issued with a business permit by Santa Cruz LGU under registration name United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines Incorporated. Since December 29, 2021, the 5 cockfight aficionados went missing and their relatives have lost contact on them until this moment. On January 2, 2022, report is Arnolfo Macapas E. Hangkan, co-worker of missing persons, 42 years old, married, high school level, driver, native of Labasan, Zamboanga del Sur, in Francisca D. Luna Ramos, mother of John Paul Ramos, missing person, 50 years old, married, elementary graduate, native and both resident of Sitio, Banuyo, Barangay Bolo, Katanawan, Quezon, personally appeared at Katanawan MPS and informed that said missing persons were nowhere to be found. So nag-report sila sir yung mga relatives sa Katanawan MPS. Pieces of evidence gathered on February 14, 2022, South District Highway Patrol Team and Taguig City Police Station Investigation Section recovered a Hyundai H100 with plate number NFW 9474 which was abandoned at Purok 15, Barangay South Langhari, Taguig City, and later identified as the vehicle owned by Jerry Gumapak Gorgel Jr. with address at 614 Penarobia, Binondo, Manila, NCR, the financier of the alleged missing persons from Katanawan, Quezon. On February 15, Nasaan na ito? Nasaan na ito si Cordiel? update sir ng may assistant case officer sir ng PO Quezon. Makikipag-coordinate na daw siya sir. Actually sir, before dito sir, siya yung naging persons of interest natin. But today, he contacted our assistant case officer na he will now help with the investigation sir. Okay, bilisan ninyo. Baka mawala na naman yan. Yes sir. Mawala yan. Wala na naman kayong maimbestigahan. Yes sir. Ninyo. On February 15, 2022, investigators coordinated with Land Transportation Office, Lucena City, to verify the Hyundai H100 with the plate number NFW 9474, and it was confirmed that it was owned by the financier, Jerry Gumapak, sir. On February 15, 2022, Quezon PFU coordinated with South District Highway Patrol Team and Taguig City Police Station Investigation Section and obtained spot report and photos of the recovered vehicle with plate number NFW 9474, which was abandoned in Taguig City. Sir, for our action taken, sir, para makakuha kami ng information kasi nung same with the problems that we encountered in our investigation, sir, sa cockpit arena. So we requested a subpoena, sir, sa SEC on the status of registration in names of incorporators, board of directors, officers, and an article of incorporator of United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines. Then we also send
subpoena, sir, duces tecum and testificandum kay Nancy I. De Leon. Ito ulit, sir, yung during that incident, siya yung manager or owner ng Absolute Force Security Administration Incorporated. So siya yung may hawak ng mga security guard doon, sir. And we are looking for the logbook, sir. Logbook and the list of security guards who are on duty that time. Kasi malamang baka same scenario din yung ginawa sila sa pagkuha nila, sir. Then for Diane Erica C. Jugno, sir, yung sa Acting Assistant Vice President, Isabong Licensing. Ang kailangan naman namin dito, sir, yung recorded games, game fight during the periods na na-cover, sir. Actually, sir, sa Santa Cruz kasi, sir, 4. Sinama ko na rin, sir, isang request na lang. April 28 to 29, May 11 to 12, 2021, December 28 to 29, kasi hindi rin sure, sir, kung 28 or 29 na wala. Para makita natin, sir, kung naglalaban pa ba yung manok nila, sir. Then, in January 13, yung next na ipipresent ko, sir. Then, for the head of another, sir, is yung participants ng online sabong kung sinong nakalaban nila, sir. Para makita rin natin, sir, kung sino yung kalaban ng manok na during the cockfight, sir. And for the head ng United Association of Cockpit Owners, ang kailangan namin, sir, yung list of employees present during that day para makuha na namin, sir, ng statement kung meron silang, kung anong na-observe nila that time. Then, list of all employees ng United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines Incorporated. Nahirapan kasi kami, sir. Yung mga binabanggit mo na mga kailangan mo, Yes, sir. Opo, sir. Napirmahan na rin po ng director namin, sir. Director sa IDG. Yes, sir. Napadala na. Yes, sir. This day, sir. We are just waiting for the result, sir. Our schedule, sir, is February 28, sir, na mag-appear sila o mas-admit yung mga documents. Hopefully, sir, doon kami maka-start, sir, ng pagpatawag, sir, subpoena sa mga inputs. Gamitin yung subpoena powers ng inyong director sa IDG. Kung wala siya, pwede naman si PNP mag-issue ng subpoena. Yes, sir. Sige, thank you. That's all for the update of the case number 4, sir. So, ganoon pa rin. Wala kayong person of interest. Isa lang. Yes, sir, yung isa sana, sir, pero nag-contact naman, sir, sa assistant case officer na tutulong siya, sir, sa investigation. Kasi alam niya yung nangyari, sir. Kailan nangyari ito? Itong kaso na ito? December 28, sir. 29, sir. 29, Yes, sir. 20, 21, sir. Ang malakuan pa, yung video Yes, sir. estimate pa, hindi pa ito masyadong cold case. Hot case pa ito. Yes, sir. I-follow up niyo. Thank you. So you proceed with case number 5 kasi itong mga family members ito for case number 5 ito. Yes, sir. For the case number 5, sir, same pa rin yung problems namin, sir, pero I'll just give you a background, sir, ng case number 5, sir. Yeah. Sir. Ilan bang biktima nito? 6, sir. 1, 2, 6. 5? 6, sir. Kasama si Buboy, sir, na naidagdag, sir. Saan dito si Buboy? Ha? Ay, body, sir. Body, sir. So 6 na naman. Yes, sir. Right. Sir, for the case number 5, the alleged disappearance of 6 male persons from Tanay, Rizal on May 11, 2021, namely Glenn Arzen Germar, Kiel Daniel Ebuhol alias Moymoy, Mark Joseph Ignacio alias Bornok, Romando Llano, Nerio Anticristo and alias Nerio, and body all residents, searchers from Santa Maria, Bulacan, sir. Wala, sir, lahat. They were boarded on Starex van, color white, bearing with plate number PQC 310 and allegedly abducted on May 11, 2021 at Santa Cruz, Laguna, Cockpit Arena and were reported missing by their relatives. Sir, we already collected the pieces of evidence and these are the results, sir.
that on May 10, 2021 at about 3 a.m., Nerio Anticristo, ito yung group 1 sir na tinatawag kung sa ako ang pag-ibaba yung link sir. Sir, group 1, Nerio Anticristo, alias Nerio, Kevin Morris, Jordan Morris, Paul Pascual, alias Ricky, Don Calistinin, and Jeffrey V. Santiago. Sir, ito yung first group na pumunta. And boarded with the Starex white van with plate number PNQ 182 with their 8 fighting cocks, sir. That on May 11, 2021 at about 11 a.m., the second group, Jericho Ignacio, Gerald Ignacio, Glenn Germar, Mark Joseph Ignacio, alias Burnok, Kel Daniel Bohol, alias Moymoy, Ronald Jano, alias Buddy, and Lowell Oropesa from Santa Maria, Bulacan, went to Santa Cruz, Laguna to also participate for a cockfighting event, 3-cock derby on board Starex bound with plate number PQ3310. That the first group got matched with their 6 fighting cocks. Unfortunately, only 2 managed to win between 2 p.m. to 3 p.m. on May 11, 2021, when the first group was about to return to Norsagaray, Bulacan. Taga Bulacan kasi sir yung first group natin. Then they met another group, that is the group 2 sir from Santa Maria, Bulacan, who were also about to participate in cockfighting. That accordingly, the group of Kiel Daniel E. Bohol, the group 2, asked them if they could use the group 2 of Don's gaffer, Mananare, who was only known to them as Nerio, since the group 2 of Bohol's gaffer has no license. The request was granted as they knew Sir, some excuse of me, the- excuse me. Yes, sir. Sabi mo, 2 groups, di ba? Yes, sir. Ilan ang laman nung isang group? Sir, bali, kwan sila, sir. 6 sila, sir, yung first group. First group is 6. Yes, sir. Ang mga pangalan, si, Nerio Anticristo, sir, alias Nerio. okay, Kevin Morris, sir. Ano? Jordan, alias Morris. Paul Pascual. dito yan ah. So, ang isang grupo, 6. Sir, hindi na mawala to, sir. Ha? Ito, nagkukan lang ako, sir, ng background of the case, sir. Hindi Yes, ito nawawala. Yes, sir. Yung Naku, initial- bago na namang nawawala. yung background of the case, sir, kung Background of the case lang ito. Yes, sir. Kasi may Dalawang nahalo. grupo sila. Yes, sir. Ang nawala dito yung isang grupo lang. May nahalo, sir. May yes, sir. May hiniram, sir, na isa. Then yung 3 sa second group is nakauwi, sir. Natakot tuloy ako. Akala ko bago kayo na-discovery na naman na another group na hindi kasama sa group 5. Sige, patuloy mo. That is based on the search statement ng mga nakuhanan namin. Sige, continue. That between 7:30 p.m. to 8 p.m. of May 11, 2021, Kel Daniel Bohol alias Moymoy came out of the arena sa Bungan, went to their cock house, resting place of the fighting cocks, which were beside of Don's group cock house. That Don's group noticed and heard that Moymoy was using his cell phone, then told them that Burnok informed him, Moymoy, Kote, kailangan ka dito. May problema ang grupo natin. I-hold tayo ng management. And alias Moymoy went inside to the cockpit arena and never went back. That when alias Morris knew that the group number 2 of alias Moymoy has a problem, he immediately told their group 1, Don's group, to leave the place in order not to get involved in the problem of group 2. Thereafter, Jeffrey B. Soriano, alias Ipe, went to the adjoining cock house of alias Moymoy's group 2, which was beside to their assigned Nipa hut, and told Jericho Ignacio, Gerald Ignacio, and Lowell Oropesa to join them in going back to Bulacan because their group has a problem according to Moymoy. Ito, sir, yung mga hindi nakapasok kasi sa Bungan. Diyan lang sila sa labas. Nung nalaman nila, sir, pinakon na sila, sir. Pinauwi na sila. Then, yung persons of interest namin, sir, yun nga si Jordan, sir, alleged middleman insider from Cockpit Arena. Ito, sir, yung hinahanap pa namin, sir. Si Kevin Alias Morris. Jordan. Yes, alias
Morris, sir. Kevin Morris Jordan, sir. Kevin Morris Jordan. Yes, sir. Ano ito siya? Sir, bali, sir, yung parang middleman, sir, pag may pupunta sila doon, sir, siya yung alam niya, sir, yung nangyayari. Middleman. Kaya, yung sa statement, sir, ng mga relatives, sir, siya yung nakakaalam kung ano talaga nangyari sa mga nawawala, sir. Tapos, there is a possibility na alam niya rin, sir, kung sinong kumuha o nang hold sa kanila, sir, sa loob ng cockpit, sir. So, hanapin mo ito. Ang tao na ito. Yes, sir. Mayroon na kayong address? Ngayon, sir, meron, sir, pero as of this time, sir, pinuntahan ng investigators natin, sir, wala na siya dun, sir. Wala na siya doon. Baka pati yun, wala na naman. Hanapin nyo, ha? Yes, sir. That's why, sir, for the case number 5, subject missing persons were identified as Kel Daniel A. Bohol, alias Moy Moy, Glenn Arzen Germar, Mark Joseph Ignacio, alias Bornok, Ronald Jano, Nerio Anticristo. Ito, sir, yung hiniram nila, sir, na gaffer ng group number 1 na napunta sa group number 2. Then, yung alias Buddy, sir, no known family and only Moy Moy knew him among the aficionados. Bali ito, sir, wala kasing family, kumbaga, na nag-join lang doon, sir, sa kanila. Katiwala lang, sir. And for the request, sir, same request was forwarded to the concerned offices para makakuha kami, sir, ng information. That's all for the case number 5, sir. Maraming salamat. Ha? Hanapin nyo yun, yung sinasabi. Let's proceed with the family of the missing victims. First, we start with the mother of Kel Daniel Bohol. Ma'am, you have the floor. Iyon mo yung kwan. Ako po si Eloisa Bohol. Yung pong anak ko po si Kel Daniel Bohol. 24 years old po siya. Si Kevin Morris Jordan po, pamangkin po siya ng asawa ko sa pinsan. Ali po yung anak ko po, tsaka po si Glenn. Wala pa po silang isang buwan natutong magtalpak. Doon po nanggaling yung kasi magpinsan bali silang turingan. Si Kevin, yung po si Morris. Tapos po si Glenn, kaibigan, kabarkada po siya nung anak ko. Moy. May alam ka, ma'am, kung nasaan ito si Morris? Sabi po kasi po nung nanay niya, pag tinatanong po namin, sabi, noon po kasi yung time na nalaman namin na nawawala na po sila, May 11 po sila umalis. Nagtaka po kasi kami, sabi, sa kwento po nila sa amin, dapat daw po, ang laro daw po nung dalawa, yung meron po kasing promoter. Ang nagbigay din po ng promoter doon sa anak ko, yun din po si Morris. Sa kanya din po galing ng promoter. Ang talaga daw po laro nun, ayon po doon sa mga nakauwi na 3 kasama, ang dapat daw pong laro nila is May 18. Nagtaka po sila bakit May 11. Pumunta na po sila sa sabungan at sabi, yun na daw po yung date ng laro nila. Thank you. Ito, si DJ. At least ito, 2 grupo, may nakasibat, hindi na hold. So, very material witness ito, yung kasamahan nila ng isang grupo na hindi na hold sa loob ng sabungan. Lagaan ninyo yon, baka mamaya hahantingin na naman yon. Lagaan ninyo yung mga witness na yan. Okay, please continue, ma'am. Bali po talaga po sila, hindi po sila mananabong, hindi po sila, ito pong si Glenn at saka po yung anak ko. Parang sila lang po yung bago, hindi po ba yung talpak sa cellphone po yun, hindi po ba? Doon pa lang, wala pa po silang 1 buwan na tututong mag-talpak. Parang ang nangyari po, naglaro sila sa bahay namin, naglalaro po ng talpak. Tapos nag-isip po sila na parang, siyempre po mga kabataan, binigyan po sila ng promoter ni Morris. Nagbungayin sila ng grupo, silang dalawa, para makapunta po dun sa Santa Cruz. Doon po nila si Mark Joseph po. Siya po kasi mananari siya na hindi naman po talaga na may lisensya. Yung doon lang po sa mga sabong-sabong lang na pang baryo-baryo lang, ganun. Bali, nagbuo po sila ng grupo. Nung
po, nagtaka ko kasi hindi po sila nagpaalam yung anak ko. Hindi ko rin po alam na nagbuo pala sila ng ganon. Sila din po yung bumili ng manok nila. Na silang dalawan, sila lang din po 6. Yung mga kasama nila. Nung nagising na lang po ako nung May 11, meron po kasi kaming maliit na tindahan lang po ng mami. Yun na po yung kinabubuhay namin. Pero yung anak ko po na yun, nagpiprint po ng damit yun. Madiskarte po yun sa buhay. Tapos nagising na lang po, sinabi na lang po nung manugang ko, Nay, may problema daw po. Hindi daw sila muy naririnig ko silang nagkukwentuhan nila kuya. Sabi, nagka-problema daw, nagka-trouble daw po sila muy dun sa loob ng ng sabungan. Yun, di ginawa ko po, umipo ko sa amin. Tapos tinanong ko yung anak ko, ano nangyari? Sabi ko, yung anak kong panganay ko, hindi siya makapagsalita. Sabi niya, sige nanay, okay na to. Ang ginawa po namin, tinanong ko po yung anak ko talaga mabuti. Tapos yun po sila Jeffrey Santiago. Kaibigan po siya ng anak ko yung nasa isang van. Kaibigan siya. Sabi ko, tinawagan ko po sila. Ano ka kung nangyari? Bakit tanghali na hindi pa kayo nagpapakita sa akin? Sabi ko, ganon. Ano ba kung nangyari? Sabi niya, nung hapon po pumunta sila sa amin kasi si Jeffrey, si Bongoris, saka po yan si Ricky, si Dondon, saka po yung 3 nakauwi. Yung kasama po nila sa van, kasama ng mga anak ko sa Tapos sabi nila, tita, nagka-problema na-hold sila sa sabungan. Tumawag daw po si Mimi sa kuya niya, sabi niya, kuya, na-hold kami dito, nagka-problema. Sabi niya ganon. Yung po yung huling tawag ng anak ko sa kuya niya. Nung tinanong ko naman po sila, nung hapon, dumating na po sila sa amin, sa bahay namin. Yung po sila Morris, nagpaliwanag sila sa akin, magpaliwanag ka kayo, ano bang nangyari sa anak ko? Sabi ko gano'n, bakit iniwanan nyo? Sabi ko gano'n. Sabi nila, tita. Yun daw po kasing larong sinalihan ng mga anak ko, 3-cock lang daw po yun. Laro daw po talaga ng hindi mahuhusay na manok yun. Hindi po katulad ng mga derby na. Nung pinaliwanag nila sa akin na gano'n. Tapos sabi nila, tita, nakakita kasi na magcho-choppy sila Yun po kasi si Morris, ang pagkakilala ko po sa kanya, nagtrabaho po siya sa loob ng sabungan na yon. Yun po yung sabi ng nanay niya. Kasi po, dati hindi po siya nakatira sa Santa Maria. Nandito lang po siya sa Gawin Laguna. Nabenta po yung bayat na lupa ng nanay niya kasi napakarami niyang sinabitan. Ang pakiramdam nga po namin, may alam po si Morris na nangyari dun sa mga yun. Kasi po, bakit nung nawala po yung mga anak namin, isang araw lang siya nagpakita. Tapos bigla na lang din po siyang lumalis nung nagkakaanuhan na po. Yun po yung nangyari. Tapos po, ang biro niya ilang buwan na po, lahat po nung pumunta po kami Santa Cruz nung May 13. Pumunta po agad kami doon. Nung kami po yung nasa Santa Cruz, Laguna na, dumaan po muna kami sa PNP. Nagpasama po kami. Sinamahan naman po nila kami sa Nung pumunta po kami doon po sa Sabungan, dumaan po muna kami sa barangay. Sa barangay doon. Nakausap po namin yung barangay captain doon. Sinuhaan niya din po kami doon sa nung sabi po nung police, sila po yung nakapag-usap doon sa may kung po pwedeng, kung nagtanong kami, pinakita rin po na yung entry number entry name nung anak ko, yung bro 1, bro 2. Pinakita po talaga na pumasok doon. Pati po yung pero wala pong katulad ng sinasabi nila na may mga pirma-pirma nung nga pumasok. Wala pong ganon. Tapos po, yung kwento po sa amin nung nilaipe, doon po sa sabungan doon na yun, kukuha nga ng parang yung parang kubo, yung mga hindi makakapasok sa loob, doon daw po nag-i-stay. Kaya yung van nila, 2 van, magkatabi po nilang ipinarada. At yun din po kubong kinuha nila, magkatabi din. Kaya po na umuwi po sila sabi nila, umalis daw po sila doon ng parang mga 12:00 ng gabi. Nung nalaman na parang nga ganun, na nagkakaproblema na, nagkakatrouble na daw po doon sa loob. Nung umalis sila doon, nandun pa yung Starex na ginayaman ni Glenn. Kaya po nung kami nandun po sa Santa Cruz, Laguna, una po namin hinanap yun. Kasi kinabukasan lang po nagpunta na kami doon bali May 13 po kami pumunta doon. Wala na po doon yung van. Bigla na lang po may tumawag sa amin na yung pamangkin po yata neto, na yun daw pong van, yung Starex po na sinakyan nila, nandun na daw po sa Santa Maria. Iniwan din po sa may bypass road sa Santa Cruz, Santa Maria. Nung tiningnan naman po, ginawa po namin, tumawag po kami dun sa amin.
may tinawagan po ako yung konsehal po ng kay Pumbo. Sabi ko, pre, baka pwede patingnan mo yung sasakyan. Kasi nandun na daw. Baka pwede, patingnan mo sa pulis. Sa pulis. Nung dumating na po kami doon, wala daw pong pulis na nag-imbestiga. Sabi ko nga, napakaswerte nito. Dahil bakit hindi man lang inimbestigahan kung sakit? Baka malin mo, sakay sila nung umuwi sila sa Santa Maria, di po ba? Wala man lang pong nag-imbestiga dun sa van. Sinasakit nung dala nila. Ni wala nga pong nakuha fingerprint. Ni wala nga pong nakuha CCTV. Baka hindi pa na-report sa police. Hindi po, kasi po yung kaibigan ko, sabi ko yung kaibigan ko, tita, nagpunta ako sa police ng Santa Maria. Nakipag-away pa nga ako dun eh. At sabi ko, ang sabi daw po nung, wag po sana magalit sa akin yung mga Kasi po, ang sabi po sa akin nun, kung siya, po kasi ni, sekretary ng baryo namin sa kay Pumbo. Tapos sabi niya, ang pag-away pa nga ako doon kasi sabi niya, bakit? Kamag-anak ka ba? Sabi niya, hindi, inutusan nga lang ako kasi hindi iba sa akin yung hinahanap, kabarkada pinita yung anak ko, sabi ganun. Tapos nung dumating din po yung mga kamag-anak po nila, wala pa din daw pong pulis na nag-imbestiga. Samantalang, yung daw pong ban na yon, sabi nung nagbubuko, nakita na nila yun ng 12 ng madaling araw, nandun na daw po yun. Kaya nung kami po, pumunta po kami ng 30 ng umagang-maga ng nandun na po pala yung van na yon. Nasa Santa Maria na yung van. Kaya po kami nagtataka, bakit yung mga pulis Santa Maria, hindi man lang nila inimbestigahan yung van. Tapos po, nung pumunta naman po kami sa lahat po nalapitan na namin eh. Pagkatapos po namin sa Pulis Santa Maria, pumunta po kaming di po ba naglatad po kami sa pandemic po noon. May nagka-COVID daw po doon sa may Santa Cruz Laguna, station doon. May mga COVID daw po, hindi rin po kami nakapasok. Tapos po, bumalik din po kami, siguro mga ilang bumalik din po kami doon. Din po kami ng sabi puro follow up na lang daw po. Kukonta kami, pa-follow up. Hanggang pumunta rin po kami si IDG Laguna. Yun din po yung sinasabi nila sa amin, follow up. NBI, Talabag, nagpunta rin po kami. Napakahirap po ng pinagdaanan namin. Kami po, 9 na buwan na pong nawawala yung mga kaanak namin. Pero kahit katitingnan, wala pa po kami nakita na lina kung nasaan. Siguro nga po, kung buhay man sila o kung nasan man sila, sana naman po, pagpaligay na po natin na nagkaroon nga sila ng kasalanan o sinasabi nyo to, chope-chope dyan. Palagi, siguro naman po, sa loob ng 9 na buwan, na hindi nila kasama yung mga kaanak nila, siguro naman po bayad na sila, di po ba? Napakasakit naman po para sa amin na yun nga pong magnanakaw ikinukulong yung mga ng rape, kinukulong. Samantalang yung mga anak namin, sabi nyo, nagnyope. Pero ilang buwan nyo na, hindi nyo man lang nilagay sa kulungan. Kung pinakulong nyo na lang po sana, di sana kita pa namin, di po ba? Nasa po yung di ba? Kahit panino mangyari yun, bayad na po siguro sila. Baka sobra-sobrang pambayad pa po. Kasi po sa isang magulang, yung hindi mo makita yung anak mo sa 3 araw, baka po napakahirap na po. Ngayon po, nagtatalo nga po yung kahit kanina sa amin, nagtatalo po yung isip namin tsaka yung puso namin. So, sobrang tagal na namin naghahanap. Hindi po kami nagpamedya nung mga una kasi po 9 months na kami. Nung nag-missing po kami kasi, naman po sana masaktan yung mga media. Nung nagpa-missing po kami, naging 2K po yung share ng mga anak namin. May tumawag po sa amin na media. Sabi niya, pwede po ba kayong makausap? Bakit po ba nawala yung anak nyo? Nung sabi po namin, tungkol doon sa sabungan, alam niyo po sabi nung media tumawag sa amin, sa sabungan ba? Kasi po pagka sa sabungan, akala po namin simpleng nawawala lang. Hindi na nila kami pinansin. Bakit po ba kami magpapamedya? Di po ba? Ngayon po, kaya po kami lumabas. Sinabayan na din po namin itong mga ginawa ng, meron po kasing bagong, baka sakali, mapansin po kami. Yun po yung talagang ginawa na. Hindi po talaga, pero kahit minsan po, hindi po namin pinabayaan yung mga anak namin. Lahat po yun, nakarating din po kami sa mga highway patrol ng Bulacan. Nagpunta rin po kami doon kasi humingi po kami ng footage ng CCTV. Kasi po bakit nakauwi yung van? Sinasakyan ng mga anak namin. Di po ba dapat may mga yun? Sabi nila magbabacktrack daw po sila. Ayun po, magsasampung buwan na po yung mga nawawala anak namin. Hanggang ngayon,
Wala pa man pong sa amin na nag-backtrack. Ngayon, meron mga nagtatawag sa amin. Tinatanong nila. Pero nung mga unang nagre-reklamo kami sa kanila, ginagawa lang po nila, pasensya na po kayo, ginagawa lang po nila yung trabaho nila na nagreklamo ka, siyempre haharapin ka. Pero pag talikod mo, hindi ko po alam kung may ginawa po sila. Oh. Maraming salamat po. Sobra po ang bayad noon ng mga anak mo. Kung ang kasalanan man lang nila ay panunyupi, tapos babayaran lang ng buhay nila, sobra-sobra po. Hindi po pwede yung napaka-unreasonable po na bayad yun. Namin na pinarusahan nila. Pati po yung buong pamilya ng mga kaanak namin. Totoo. Totoo po yun. Yun, attorney, ano natin ma-explain yan ngayon na yung dalawang grupo doon sa Santa Cruz na arena ninyo, very clear yung sabi ng yung isang grupo na nakasibat. Pinasibat sila, sibat kayo dahil nabrabog na itong isang grupo natin. Yung naiwan na grupo doon, yun ngayon ang mga missing. Paano natin explain yan ngayon na very clear doon sa mga nakasibat na naiwan doon, na hold ng security ninyo yung mga missing person. Paano natin i-explain yan? Mr. Chairman, to be candid, with respect po sa case number 4 and 5, ngayon lang po kami na-apprise sa mga factual circumstances na na-inform po kami dito. We conducted our own investigation on the matter, Mr. Chairman. Ito, Mr. Attorney, Did I hear you right? I have not even conducted your own. Only with respect to case number 4 and 5 po, Mr. Chairman. Because it is only now that third one person until now, for this Santa Cruz Laguna on alleged December 29, 2021 and this May 11, 2021. you are not aware of the 31 persons that disappeared inside your arena until now? Ngayon yun lang nalaman. Yes, to be candid po. ito, attorney, isipin mo, ikaw ang presidente ng kumpanya, wala man lang nakarating sa iyo na report na yung particular day na yon, yung security guards ninyo doon sa loob ay may na-hold na 5 tao. Hindi sila nag-report sa iyo na na-hold nila yung 5 tao na involved in whatever kalukuhan. Walang report. Hinold lang tao tapos walang report sa inyo. As far as I'm concerned, Mr. Chairman, we have not. I have not checked the incident reports, but no report has came from. Then please tanungin mo yung security niyo doon. Bakit hindi nag-report sa inyo? That's your moral obligation as officers of that company. Ngayon na nakarating sa attention niyo na may ganun pala nangyayari, pagkakasuhan mo yung mga security niyo doon, bakit hinold yung tao? Ngayon, missing ang mga tao na ito. Moral obligation natin, attorney, kahit na huwag na natin idaan sa legal na pamaraan, kundi sa konsensya na lang natin bilang tao. Ito ngayon, wala, mga anak nito ilang buwan na. At sabi nung kasama na nakasibat, na nakalayas, na hold doon sa security guard, sa security ng Santa Cruz arena ninyo, cockpit arena. Mr. Chairman, Yes. the apparent strict procedures on ingress and egress, walang report sa inyo nakarating na merong inabduct doon sa loob o kaya hinold doon sa loob? Walang report man lang? Wala po, Mr. Wala. Chairman. Okay, that's unusual. Thank you, attorney, pero ako I can't hold my emotion pag ganun na pasensya ka na, but being the president of that company, sana nakarating sa iyo yung report. Yung mga tao na yun, na bakit hinold nila, hindi wala man lang. Nawala na lang na parang abo. Yung mga tao na yan, parang bula. Hinold
Tapos nawala na ngayon. Ano ngayon? CIDG, yung logbook do sa Santa Cruz Arena, nasa inyo na? Yung sinabi kanina na iisa lang yung stroke ng handwriting, yung pinagpirma yung mga pangalan, nasa inyo na ba yan? Wala pa po sir, but we issued a subpoena already. Yeah. Well, Atty. Santos is here. You can just request him to just turn over the logbook. Yes sir. Can you do that, Atty. Santos? Yes, Mr. Yeah, Chairman. please. Ngayon, attorney, na nakarating na sa inyo yung gravity ng situation. Sana magtutulungan tayo dito. Attorney? Yes, Mr. Chairman. We are also conducting our own parallel investigation, just Yes. like in the incident in Manila Arena, Opo. Mr. Chair. Tama. Kasi ako talaga na-hold doon sa loob ng sabungan nyo. Hindi nakarating sa inyo ang report. Kahit na kalma lang. Sketchy report mo lang na, sir, may na-hold kami dito, sir, na 4 na tao, 5 na tao na involved sa ganito. Walang nakarating. At nawala yung mga tao. Ano isipin natin ngayon dyan? Chairman, the thing is, kung isa, 2 gappers lang yung nawala, pwede sabihin natin personal. Through 31. And there are common denominators, ha? Albert, ano yung mga common denominators dito for you to work on or focus on? The same owner of all the capital. One. Yes. Second. And yung ano sir, yung WPC, yung kanilang yung online sabong doon sa tatlong yun sir. Aside from that, Yung ano sir, yung nakikita namin dito sa talaga sir is makahanap ng witness sa actual na kung mayroong abduction or another common denominator, wala lahat CCTV. yes What a pattern, ha? yes I was talking to Chief NP kanina, sayang magre-retire ka na pala in 6 days. yes So, yung papalit sa'yo, sana can fill in the shoes that you will leave the investigation. Anyway, yeah, thank you. thank you sir. Kaya nga, sana Chief PNP, lagyan mo dyan ng magaling yung astig na sa IDG Director, yung papalit kay Bert Pero. Dahil bigat ito, 31 katao hinahanap na si IDG. Kaya bigyan mo na magaling na investigador na director dyan. Mr. Chair, Your Honor, sir, that's exactly what we're trying to do, even though a very good investigator like Major General Bert Pero is retiring from the service. We have other officers that would continue the work and make sure that the SITG that we have for this particular investigation will continue, sir, the investigation. Let me take advantage of this opportunity, sir. Yung napansin nga po nating pattern, with the presence of the President, na yung common nga, sir, and we request all this document, yung logbook, kasi pare-pareho, sir, na dun sa ganitong lugar. There are 6 cases, pero 3 yung lugar na saan ito ay nangyari sa Laguna, sa Manila Arena, at sa Lipa. So, walang CCTV, yung nagiging rason, pero meron po silang logbook. Meron po silang records ng mga pangalan din po ng kanilang mga gwardiya na naka-duty sa mga panahon ito, including the logbook, sir, especially in critical days na nangyari po yung pagkawala ng mga sabongero na to. We'd like to take advantage as a commitment also by the representation of that company that these documents be provided to our investigator, sir. Yeah, you can also take advantage of the seemingly sloppy work, ha? Medyo sloppy yung operation nila, so parang challenge talaga sa inyo yan to solve it. If you cannot solve it, you're sloppier than the ones who perpetrated this disappearances. I have trust, sir, Mr. Chair and Your Honor, to the team that is conducting this investigation. That's why when the
directive was given to look into this case, January 13, we were able to backtrack and saw that there were other cases. So, rest assured, Your Honor, Mr. Chair, na hindi po namin ito bibitawan, and si Bert Pero can still support us as even if he retires in the service. Hearing all the testimonies from your investigators and the other resource persons, parang far from perfect itong crime na ito. Do you also believe? It's Far from perfect yung crime. that's correct, Mr. Chair, Your Honor. Definitely, we see the pattern, we see the commonalities. At the end of the day, if they will continue not to cooperate, we will find ways to make sure that the perpetrators of this crime, missing person or abduction, kidnapping, we will make them answer before the law, sir. Thank you. Yes, right. In addition, sir, there's a seemingly predicament that all of us are facing, especially in the application of search warrants. Madali lang sana to, sir, kung yung search warrant is similar sa mga nakaraang panahon. Wherein today, as we speak, the number of search warrant being approved by the different courts in our country, sir, is dwindling because of the stringent requirements, especially yung body-worn camera. And yung po, sir, ang nakikita namin na isang, madali lang sana, sir, kung, kasi pag sinearch warrant namin yung mga iba-ibang lugar, sir, madali, sir. Unfortunately, because of the requirements that we should have, especially kami po sa CIDG, nasabi na rin namin ni Sir Kaloy, sir, na ang CIDG hindi pa rin na-issuean talaga ng ano, kasi limited din po, sir, yung issuean sa PNP ng body-worn camera. And even yung alternative video recording is similar ang specs niya, kaya mahirap din i-produce yun ng basta-basta, sir, kasi yun ang hinihingi ng mga judges. So, I would like to request kung paano natin to, sir, matulungan niyo po kami, ang PNP, lalo na yung ibang mga local police na makapag yung dati na pamamaraan sa pag-apply ay maibalik sa police. And another one, sir, is inalis na rin po, sir, for the information of this body, sir. Inalis na rin po yung pag-apply ng executive judge ng Manila and Quezon City. Ang hirap na rin po, sir, mag-apply ng basta-basta ng search warrant, sir. That's all, Mr. Chair. Baka pwedeng i-redeploy yung ano, para lang sa kasong to, mag-redeploy kayo ng body cameras para makakomply doon sa requirement ng search warrant. How many body cameras do you have now? Yes, sir. As of this time, we have 2,000 plus body-worn cameras based on the specs approved, sir. And these are already been deployed. We will follow, sir, the instruction of this committee. We will deploy, sir. Yeah, baka pwede lang. Para lang makapokus sa kaso. Will, sir. Thank you. Your Honor. Tama, pull out lang ninyo, then redeploy. Para kung sa IDG wala, bigyan nyo, perami nyo sa IDG ng body-worn camera. Oh, temporary lang, sir. Yan. Para comply kay sa requirement na court. Thank you. Salamat. Yung case officer, itong particular case number, nasa number 5 na ba tayo? Number 6? Number 5. Ito, breakthrough ito sa investigation niyo dahil may nakasibat na kasama sa grupo na hindi na-hold. Hindi ba niyo natanong yung mga tao na yon na nakasibat, bakit hindi sila nagsumbong kaagad sa pulis para ang pulis ang pumasok doon sa Santa Cruz sa WP Cockpit Arena para i-rescue yung mga tao na hinold nila. Hindi ba sila nag-report kaagad sa pulis right away nung nakasibat sila? Sir, based sa search statement nila, sir, hindi nila sinabi, sir, saan. Baka sa Santa Cruz, sir, nag-report yung mga victims, sir. Okay. Kaya nga, di ba kayo nagsabi na may nakasibat, di ba? Yes, sir. Oh, hindi nyo tinanong bakit hindi sila nag-report kagad sa Santa Cruz police station para ma-rescue yung kasamahan nila na nahold ng mga security guard ng arena. Bali, sir, yung sa amin, sir, ngayon lang kami, sir,
backtracking lang sir yung... Backtracking, pero kausapin niyo, tanungin niyo, bakit hindi kayo nag-report kagad? Kasi kung Yes, sir. nag-report kayo kagad, hindi ito aabot ng 31. Kasi kung na-rescue kagad doon sa loob, di nabulabog na yung kanilang modus operandi na inuhold nila yung mga nanunyupi doon sa loob ng sabungan. So hindi na dadami yung nawawalang tao. Kausapin niyo sila, bakit hindi niyo ito nagawa? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.